bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry shoes, mabibili lamang sa halagang $2,499. I-click lamang ang link sa comment section. Isang former trainer ng Los Angeles Clippers ang nagsampa ng bagong kaso na nagsasabing tinanggal siya ng team matapos niyang ilahad ang kanyang mga alalahanin tungkol sa paghawak ng organisasyon sa mga injury ni Kawhi Leonard. Si Randy Shelton na nagtrabaho para sa Clippers bilang strength and conditioning coach mula 2019 to 2023 season ay nagsampa ng kaso nitong Biyernes sa Los Angeles County. Ayon kina Ramona Shelburne at Baxter Holmes ng ESPN, inangkin ni Shelton na siya ay tinanggal ng walang tamang dahilan ng Clippers matapos niyang ipahayag na mali ang paghawak ng koponan sa mga injury sa tuhod at bukong-bukong na naranasan ni Leonard noong 2022-23 season. Ipinapahiwatig din ng demanda na si Shelton na dati ring strength coach sa San Diego State noong naglaro si Leonard doon ay inakit na sumali sa Clippers upang makuha si Leonard, ngunit kalaunan ay hindi na pinansin nang sumali na si Leonard sa team. Sa isang pahayag, itinanggi ng Clippers ang mga akusasyon, sinasabing ang mga paratang ni Shelton ay sinuri at napatunayang walang batayan. Iginiit ng organisasyon na iginalang nila ang mga probisyon ng kontrata ni Shelton at binayaran ito ng buo. Inaangkin ni Shelton sa demanda na unang nakipag-ugnayan sa kanya ang Clippers noong year 2017 nang si Leonard ay nasa San Antonio Spurs pa at nagkaroon ng malubhang injury sa bukong-bukong. Sinabi rin niya na isang hindi pinangalanang executive ng Clippers ang humikayat sa kanya na kumuha ng pribadong impormasyon sa kalusugan tungkol kay Leonard at gawin ito ng palihim. Dagdag pa ni Shelton na malaki ang pagbawas sa kanyang papel sa koponan matapos pumirma si Leonard sa Clippers noong year 2019. Inangkin din niya na hinikayat niya ang Clippers na ipahinga si Leonard ng 2 taon matapos magkaroon ng ACL tear noong year 2021. Ngunit hindi pinakinggan ng organisasyon ang kanyang rekomendasyon. Sinasabi ni Shelton na sumulat siya ng liham kay Clippers President Lawrence Frank noong huling bahagi ng 2022-23 season upang ilahad ang kanyang mga alalahanin tungkol sa maling paghawak sa injury ni Kawhi Leonard at return to play protocol, at sinigurado ni Frank na iimbestigahan ang kanyang mga reklamo. Inaangkin ni Shelton sa demanda na walang nangyari sa investigasyon at siya ay tinanggal sa trabaho ng walang dahilan noong year July 2023. Si Leonard ay hindi makakalaro para sa Clippers sa simula ng season dahil sa muling pagbabalik ng kanyang mga isyu sa tuhod at may mga ulat na maaaring tumagal ng ilang linggo bago siya handang maglaro. Bagay na ang mga naganap na ito ay nangyari sa kanya sa panahon niya sa Spurs, dahilan para umalis ito sa team. Sa ibang balita naman, sa pagbubukas ng NBA season, gumawa ng kasaysayan sina LeBron James at ang kanyang anak na si Bronny James sa pamamagitan ng paglalaro ng magkasama. Ang mag-ama na parehong naglalaro para sa Los Angeles Lakers ay sabay na pumasok sa court sa ikalawang quarter ng laro, at ito ang unang pagkakataon na may mag-ama na naglaro ng sabay sa basketball. Maraming tagahanga ang sumaksi sa makasaysayang pangyayari. Subalit, matapos linisin ang mga konfeti sa sahig at makauwi ang mag-ama, isang demanda ang isinampa laban sa kanila, ayon sa ulat ng TMZ Sports. Ang mga nagsampa ng kaso ay humihingi ng kompensasyon para sa mga pinsalang dulot ng isang aksidente sa sasakyan na kinasangkutan umano ng magka-teammate na ito noong year 2022. Si April Almanza Lopez at Kiara Ray Magillen ang nagsampa ng demanda sa Los Angeles County noong Miyerkules, Oktubre 23. Ayon sa kanila, ang dalawang James ay ang nakabangga sa kanilang sasakyan habang nagmamaneho sila sa isang highway sa Little Rock, California. Ang insidente na naganap noong Nobyembre 13, 2022 ay nagdulot umano ng pinsala sa kanilang sasakyan. Dagdag pa rito, inaangkin din nila na ang aksidente ay nagdulot ng pagbaba ng halaga ng kanilang sasakyan. Bukod sa pinsala sa sasakyan, sinabi rin nilang nagtamo sila ng mga sugat na kinailangang gamutin. Sinubukan ng TMZ na makakuha ng karagdagang detalye mula sa parehong panig, ngunit hindi ito nagtagumpay. Dahil sa mataas na atensyon ng media sa kanila, malamang na makakuha rin ng pansin ang kasong ito. Gayunpaman, si LeBron James ay kilalang maagap sa pagharap sa ganitong mga issue, kaya't malamang na siya at ang kanyang grupo ng mga abogado ay magsasagawa ng paraan upang ayusin ito bago pa ito makasira sa season ng kanyang anak na si Bronny James. Sa kanyang 22 taon sa NBA, kilala si LeBron James sa maingat niyang paghawak sa kanyang sarili, mapaharap man ng kamera o sa pribadong buhay.
wala pang issue na nagdulot ng negatibong imahe sa NBA's all-time scoring leader. Sa pag-aangat niya sa imahe ng kanyang pamilya, lalo lang siyang nagkamit ng respeto mula sa publiko. Bagamat nasangkot na siya sa ilang mga issue, nagawa niyang maiwasan ang mga kontrobersya. Halimbawa, sa rap beef sa pagitan ni Drake at Kendrick Lamar, tila nagpalit siya ng panig ng akusahan ng pedophilia ang Canadian rapper. Ngunit sa ngayon, nanatiling tahimik si LeBron sa mga nangyayari upang maiwasan na magkaroon ng anumang koneksyon sa usaping ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan? Sa sumunod na balita naman, si Hield ay matagal nang kilala sa kanyang kakayahan sa pag-shoot. Sa katunayan, mula nang pumasok siya sa NBA noong year 2016, si Hield ay pumapangalawa lamang kay Curry sa pinakamaraming 3-pointers na naipasok sa buong liga. Ito ang klase ng manlalaro na kailangan ng Warriors sa kanilang roster at sa ngayon, mukhang akma siya sa sistema ng koponan. Tinalo ni Curry at ng Warriors ang Portland Trail Blazers 139-104 sa kanilang season opener nung Huwebes ng araw kung saan nagtala si Hield ng 22 puntos sa 5 of 7 shooting mula sa 3-point range in just 15 minutes off the bench. Matapos ang laro, pinuri ni Curry si Hield para sa kanyang ipinakitang laro at sinabing kahit pa umalis si Klay, ang pagdating ni Hield ay mahalaga sa tagumpay ng koponang ito. Ang taong ito, mahal niya talaga mag-basketball, mahilig siya maglaro, gustong-gusto niya ang nasa gym, sabi ni Curry tungkol kay Hield, ayon kay Anthony Slater ng The Athletic. Walang Klay, kailangan mo ng shooting, kailangan namin ng shooting kahit papaano. Ako at siya, una at pangalawa si Klay nariyan din na tumitira ng 3 sa loob ng 8 taon, kaya alam namin ang kakayahan niya. Alam namin kung ano ang kaya niyang gawin. Napakadali ng transition so far. Hindi kailanman sasabihin ni Curry na mas akma si Hield kaysa kay Thompson, ngunit mula sa parehong aspeto ng performance at mentalidad, tila ang 31 taong gulang na manlalaro ay eksaktong kailangan ng Golden State. Ang dinadala ni Hield sa team na wala kay Thompson ay isang mas sariwang perspektiba, isang pananaw na hindi nakatuon sa pagtatapos ng kanyang karera at hindi sinusubukang maging katulad ng dati niyang sarili. Habang si Thompson ay patuloy na sinusubukan abutin ang dating anyo dahil sa kanyang mga nakaraang injury, si Hield ay isang shooter na ginagawa ang kanyang trabaho gabi-gabi mula sa perimeter. Higit sa lahat, masaya si Hield na makasama ang Warriors, lalo na sa tabi ni Curry. Bagaman maghahanap ang Warriors ng mga pagkakataon para sa kanya, ngayon ay may kalayaan siya upang hanapin ang kanyang mga shot at maging ang sniper na kilala na siya sa matagal ng panahon mula sa perimeter. Ngayong off-season, mahalaga para sa Warriors na magdagdag ng shooting at depth sa kanilang roster, kaya't dinagdag nila si Hield at dahil dito, patuloy siyang magiging mahalagang bahagi ng koponan ngayong wala na si Thompson. Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.